This is the Go High Level Agency dashboard. So dito marami tayong magagawa. Nandito yung ayan, prospecting. So for an example, kumbaga basically ano to, parang lead generation itong ano na to, feature na to. So pag clinic mo yung add prospect, may lalabas na mapa diyan. So ayan, tapos pwede mo i-search dito yung specific na business or yeah, ano ba tawag dito, business industry na kung na gusto mong fokusan or ano, ayan no, fitness centers near me, car dealership near me. So galing nga nito. Ayan natin, dry cleaners. So within dyan, may ano ka na, Ayan oo. makakapag-lead gen ka na talaga. Oo, ayan oo, tingnan mo oh. Pwede mo silang kontakin. Ay, Oo. galing, no? Ayan oo. Ayun pati yan oh, may nakikita nila Kaya kung mahal. nakikita nila kung may web, hindi nga siya ganun kamahal. Sa HubSpot walang ganito. Walang ganito sa Hmm, HubSpot. Ayan oh. ang ganda. May kita pa rin kung may website na sila. Oo, kasi pwede mong kontakin lahat yan eh. Tapos, ano, offer ka lang ng ano, Offer ka ng services service. mo. Oh, ayan oh. Yun nga, tapos kung nagpo-focus ka nga sa isang niche lang, like kunyari, kung web designer ka, tapos gusto mo mga dry cleaners company lang, ayan, lagay mo, yan, oo. Ito, offeran mo to, mga ganyan. Galing nga, Galing, kuya. galing nga. Tapos, yan, bukod dito, pwede ka rin mag-add ng prospect mo, yan, kung hindi mo makita sa mapa, yan, then save prospect. So, nandun na yan sa prospect list mo. Kaya natin, ano, IT companies near me. Ayan, oo. Galing, di ba? So, yan, ayun yung ano, ayun yung Galing. prospecting. Baga, makapag-lead gen ka na dito. So, hindi mo na kailangan mag-ano sa LinkedIn, di ba? Yan, Oo. goods na yan. Nakakompleto, di ba? Ang galing, may phone number, may address. Ang wala lang yung email address siguro. Tapos businesses na talaga yan. Business, So, kayang-kaya, yakan-yaka kang bayaran ng premium. oo. Ayan. Then, yun, sub-accounts, yung kanina as mentioned. So, kung meron kang white label, kung gusto mong mag-white label ng Go High Level, pasok mo lang dito. Ayan, tapos select mo yung industry. Ayan, kung marketing agency, finance. So, halos lahat naman ng industry nandito. Per category siya. So, check nyo na lang yan. Then, account snapshots. So, most likely, mga report lang naman to. Pero, in an image format. So, ngayon kasi wala tayong makikita example eh. So, kunyari, ayan, auto dealer. Kasi, create mo sa account, baka singilin yung client ko dito pag create ko to. So, hindi ko muna gagawin na. So, yun lang naman. Then, reselling. Ayan, mag-set ka ng pricing mo dito sa white label na Go High Level mo. Then, yun, i-launch mo na. So, pwede pa Resell WhatsApp? pwede rin pala mo WhatsApp po, mag-ano ka ng service ng WhatsApp. Baga, Oh, sa'yo papasok. Ayan, ads manager din. Ayan, WordPress. Galing, no? Ayan. So, resell WordPress. So, ano pong ibig sabihin yan? yung hosting Nili-resell mo niya, yung... yung Oh, hosting, 'di ba, sabihin natin meron silang website. So, imbis na sa GoDaddy sila kukuha ng hosting, sa'yo na oo. lang. Okay, pero yung sa WhatsApp, ano po yan? Ay, hindi, ano, wala akong idea, sorry, hindi ko alam. Kasi Kaya ang weird receiving naman. inbound messages and replying to them using a free text in the conversation window are free. There will be additional pass-through charges for outbound template messages if sent. So, siguro yung ano ng WhatsApp, kasi 'di ba libre lang naman ang WhatsApp, so wala tayong idea talaga kung paano 'to Mm. nagumagana. Sige po. Ano lang 'to, Baka sa messaging nga lang siya para libre ibis na mag-subscribe sila sa mga texts. possible. Oh, baka ano 'to, SMS or something. Oo. Kasi kung message lang, libre lang naman siya, 'di ba? Download mo lang, okay na eh. Or possible yung ano, yung kung familiar kayo sa mga businesses na gumagamit ng ano, kunyari Metrobank, mga ganyan. Nakaka-receive ako ng mga message galing sa kanila sa ano ko WhatsApp or Viber, mga ganun. Oh, oo. Minsan yung OTP, doon nila Oo, sinesend. yun ata yung purpose nito. So, ayun yung purpose niyan. So, ang galing din, no? Then, yung marketplace, iano mo yung, ay, hindi.
Ito pala yung mga plans mo ng ano, sa Go High Level ano nyo. Ayan, kung gusto mong mag-white label, 497 per month. Hindi ko alam kung per user to or per plan na. Sige. White, mute ka muna. White label mobile, iOS and Android. 1491 per quarter. White label Zap? White 1491 per quarter. Ito, white label Zap, instantly connected GXL platform to increase productivity and automate your business. So, paano yun? Okay. Sila na yung sila na yung magsiset up para sa'yo. Parang No, weird no, kasi, no, mga custom Zaps po? possible ganun. Then Okay. ito, Eliza tingin ko ito yung AI nila. Lead process with Eliza and help your clients close more leads quickly. So, AI agent siguro to. So, yan. Yun yung nasa marketplace. Then, affiliate portal. So, yun. Kung gusto mong maging affiliate partner ng Go High Level, may link yan dito for sure. So, kunyari, ikaw ay content creator, tapos gumawa ka ng content about Go High Level, i-paste mo lang yung link mo para doon sila mag-register. Then yun, may porsyento ka doon. Each na mag-avail nung Go High Level. Yan. Pero kailangan ka, register talaga. Kailangan may Go High Level ka din, Mhm. account. Tapos, ito, template library. Get access to add your own templates to the template library with the 497 plan or higher. So, hindi. Bali, Sir RJ, talaga ang maire-recommend nyo dyan, na maraming kumukuhang client is yung Go High Level. Sa ngayon, ang dami niya na. Kaya lang, sa sobrang dami, nagiging na rin siya. Tawag dito. Nagiging saturated na rin. Ay, ganun. Oo, ngayon in my experience or sa nakikita ko ang dami na rin kasing Go High Level na training sa sa FB, mga magkano ba 'yun? 200 pesos, 300 Mm. pesos na training. Mm. Hindi ko alam kung i-ano nila yung ipo-provide nila yung ganito, yung platform or yung interface. Oo. Baka lang 'yun, baka demo lang. Sayang din. Hindi mo rin mapapractice. Oh, yan. Ano lang, file lang yun. Merong mga ganun eh. Oo, Na kunwari, turuan kang ganito, ganun. Pero files lang kasi ikaw na magbabasa. yan lang yan. Sayang. Hindi kayo natuloy kay RJ? Kaloy. Hindi ka tumuloy eh. Naku, ako lang pala ang dahilan doon. Oo. Sige, wait lang. Ano muna natin tong Go High Level tapos muna natin. Then, meron din dito partners. So, welcome to the High Level Partner Program. So, browse for high level partners based on the services they offer and the industries they serve in the new partner directory. So, kung gusto mo makipag-collab siguro sa mga Go High Level users din, so possibly lead gen, may pagkaganon dyan, yung partners na to. Then university, ito yung mga training. Free training to ng Go High Level. So, syempre, hindi mo to ma-access kapag wala kang account. So, ayan. 5-day AI challenge, reputation management plan, Suspreneur local hero. So, ito lang yung course nila. Ang konti naman. So, ayan. Ayun yung partners. University. Then, SaaS education, probably ganun din. Kung gusto mo mag-start ng SaaS company, ito siguro yung tingnan mo. Or kung gusto mong mag-white label ng Go High Level nga. Ayan. Two-way text messaging, web chat, Google My Business, Facebook Messenger, reputation, mga usual na naman, inclusion lang. Then GHL swag, mga t-shirt, bag, etc. May Go High Level branding. Ideas. So ito is kung meron kang naiisip na feature na pwedeng i-add sa Go High Level, pwede ka dito mag-request. Tapos pagka ongoing na yung development nun, makikita mo yun sa in progress. Tapos yung complete, syempre yung complete or natapos na yung request na yun. So ibig sabihin nandun na siya sa Go High Level, added na feature na siya. Maganda rin to, may mga suggestion, parang sa suggestion box in kung tawagin, no. So yan. Then mobile app. So basically yung link lang to ng mobile app nila tapos download mo na lang. Ayan, no.
Or yun nga, kung gusto mong mag-white label, meron na rin siyang agad na mobile app. Ayan, pwede mo i-customize yung brand, create mo yung ano mo yung logo mo, yan, yung colors mo, ganyan. Get your white labeled mobile app. Yan. Then app marketplace, yung mga add-ons ng Go High Level platform nyo. So marami dito, maraming apps dito depending sa usage. Yan, may accounting and payments, yan, unlimited Stripe, calling, CMS, CRM. So mga add-ons to. So hindi ko na alam kung ito may mga paid apps pa rin pala. So hindi pala siya lahat libre. So yan, install. Starting from 6.97 per month. So pricing will be depending rin siguro sa purpose niya. Tapos yan, settings. Yan yung probably yung pangalan or yung details nyo. So yan, yun lang naman yan. So nasa na ba tayo? Agency dashboard pa rin naman, 'di ba? Yan. So pasok tayo dun sa sa sub-account. Yan, pasok ako sa sub-account. Yan, meron dito launchpad. Yan, basically, set mo lang naman lahat yan eh. Set mo yung Google My Business mo, connect mo yung Facebook, generate leads your website connecting web chat, then Stripe, tapos WordPress, then quickly add one or more team members. So, yan. Yan lang naman. Basically, yung mga kailangan mo on setting up your Go High Level account is nandito. Yan. Sa Launchpad. Then, sa dashboard, basically, mga reporting lang naman to. Yan, kung ilan na yung sa funnel mo, ilan na yung stage distribution, opportunities, tapos pipelines, etc. etc. So, yan. Pati pala yung Google Analytics, meron pwede mo na rin siya i-integrate dito. So, one-stop shop na talaga siya. Kasi dati, 'di ba, kailangan mo pa i-open yung Google Analytics eh. Tapos i-ano mo yung report doon. Dito, So, lahat na lang eh, 'di ba? parang disable ata ang dashboard sa pinaka-lowest plan. Saan? Sa pinaka-lowest plan ng JHL, disable. Okay, okay. Oo. Pero ito meron eh. Oh. Hindi lang siya connected. Nung sa Ito. isang sa isang client ko, na pinaka-lower plan siya. Tapos, Mm. kami ng dashboard, nag-enable. Ayaw ma-enable. So, kailangan siya mag-upgrade. Okay, okay. Sige. So, hindi lang pala siya no, yung basic plan is hindi pala lahat ng lahat ng features is available. So, meron pa rin talagang mga wala. So, obviously kailangan mo pa rin mag-upgrade. Yun, depende lang yung sa kailangan nyo. Pero yung mga basic na kailangan is nandito naman eh. Yan, yung mga calendar, contacts, automation, marketing, website. So, tingin ko, optional lang yung pag-upgrade. Then, conversations. So, dito yung mga SMS, email. So, dun sa specific na contact na yun or company or yung lead na inaano nyo, no? Na tinatry i-close. So, yan, nandyan lahat yan. Then, calendars. So, ito basically parang Calendly siya. So, instead na mag-Calendly pa kayo, dito na lang. Pwede mag-create dito eh. Yung calendars. Dito yata yun. Saan na ba yun? Ito, new. Hindi eh. Saan nga yun? Nakalimutan ko na. Wait lang Hanapin lang natin. Calendar settings. Ito, calendar. Yan. So, ayan. No? So, dito, meron ditong kunyari, ito yung calendar nyo na gusto nyo i-share sa client or potential customer. Yan. Tapos pagka inano nila yan, view. Yan, para lang siyang Calendly talaga eh. So, ganun yung itsura niya. So, instead mag-subscribe pa sa Calendly, dyan na lang sa Go High Level. So, available yung feature na yan. Tapos, punta ka sa contacts. Basically, yung mga leads nyo. Ayan, nandito. Contacts, etc. etc. Ayan, pwede kayong mag-create na actions, restore, task. So, pwede kayong mag-create ng task for each contact. Kung, like, let's say, send an email, send an text, or whatever. So, yun. Then, company is, yun, nagpapakita ng or presenting an organization, no? Instead of single person lang. So, yan, mga example na ginawa ko dito. Yan. Then, opportunities. So, basically, siya, stages siya ng certain lead.
So, kunyari, dito, create an opportunity. Ay, hindi. Ito na lang pala. Ang gawa ko na to eh. Ito na lang sa pipelines pala. Ayan, pipelines pala, sorry. So, yung pipelines is dito yung stage nung ng opportunities kung kung saang stage na siya. So, let's say for example, meron tayong contact added dito, then accepted deal. So, i-move nyo lang ng i-move yung lead na yun or yung contact na yun para alam nyo kung nasa na siya, kung anong stage na siya. So, dito siguro mag-add tayo ng another stage. Contract signing, something, mga ganyan. Yan, pwede naman yan. Save. Parang nagmo-move automatic, Kuya Jay. Oo, oo. Ngayon, nag-move na siya automatic. I mean, yung nga dito, yung sa contact added, pag may nag-accept deal na automatic siya mag-move sa accept deal. Kasi akala ko, nung una kasi, kailangan mo pa i-automate yun dito. Ngayon, automatic na siya. Automatic yun siya. Galing ah. Yun. Kasi tagal na ako din gumagapit ng Go High Level. So, siguro, ganun na nga. Kasi dati, manual siyang minumove. So, yun thank you for that, Kuya, Carvin. Then, payments, yun, yung mga invoices nyo, pwede dito, documents and contracts, order, subscriptions. So, saan dito inaano yung Stripe? Yan, dito yung sa integrations for sure. Ayan, Stripe, PayPal, authorized.net. Pero kasi yung mga to, may mga additional charges din yan. So, siguro sabihin nyo lang sa client nyo. Or siguro aware naman yung client nyo sa mga ganun. Siyempre, yan, may mga service din yan na kailangan bayaran. So, instead na sa mismong Stripe or PayPal nyo i-view yung mga payments nyo, dito na lang. So, yun, integrated siya. Then, marketing. So, sa ngayon, email pa lang yung nagagamit ko dito. Yan, actually, pwede rin daw social media. Publishing posts across multiple social media network at once. So, yun, pwede siya mag-post automatic daw on social media. So, may Then, scheduler na din dyan, kuya, sa social tingin media. ko meron, oo. Meron, di ba? Meron kaya? Meron, di ba? Kasi hindi ko pa pero alam ko meron nga, naalala ko. Then emails, meron tayong ditong templates or campaigns. And itong ginawa ko siguro, itong ginawa ko is kapag nag-add ng contact doon sa leads or sa contacts, magsisend tong email na to. So, umaga it's all about their company lang naman. Tapos kung paano sila kukontakin, yan, mga ganyan. Yan. Ito kasi nagbebenta ng marijuana to eh. Yan. Yan. So, pagka na-add yung contact, mag-send tong email na to. So, yun na po yung, yan na po yung site. Pwede po patingin doon. Hindi siya website. Sa email. Okay. Template siya. Okay, sa template. email. Oo. Okay. Email template. Email I see. campaign siya. Email I campaign. see. Though, Okay. mga image lang naman to kasi ang binigay sa akin ni client, PDF na kasi to eh. So, inano ko lang muna, ginanyan ko lang muna. Hindi ka na pinahirapan. Oo, naman. Hindi na pinahirapan yung sarili ko. Though, pwede dito, mag-add ng text, image, or video. Yan, mga ganyan. So, yan. Back tayo. Yan, may mga templates din dito. Add email template. Yan, mga ganyan. Pero mano-mano pa rin siya eh. So, yun. Ito, countdown timers. New feature daw siya. Create your first countdown timer. So, not sure kung ano to. Tingnan natin. Okay. Ano lang pala siguro. Dun sa parang email campaign din. Let's say, kunyari, may sale, mga ganun. Tingin ko ganun yung gamit niya. Mabas din naman. Then, trigger links. So, dito sa trigger links, pwede kayong mag-add ng link kung gusto nyo siya i-track. Kunyari, ilang clicks na siya, kung ilan yung nag-visit. So, ganun. Yan, trigger links allow you to put links inside SMS which allow you to track specific customer actions and trigger events based on when the link is clicked. So, ayun. Sa lang yun eh. Normal, dati sa Google Analytics mo lang yun pwede gawin eh. Dito sa Go High Level meron, no? Galing talaga. Ayan. Tapos, affiliate manager, dashboard, campaign, affiliate, payout media, saka settings. So, parehas lang din yun nung kanina. Yung sub-accounts din, pwede rin pala siya maging affiliate. Bukod pa dun sa agency. So, yan. Okay. Then, we have the brand boards. Personalized text, color, and other brand essentials. So, parang sa Canva, dito, branding template or something. Yan.
So, pwede kayo mag-add ng color scheme nyo, ng logo, ganyan. So, automatic mag-a-apply na siya doon sa, kunyari, may email template kayo. So, select nyo yung branding colors. So, yun, mag-a-apply na siya. Okay, next. Dito tayo sa pinaka-paborito ko. Automation. Meron ako ginawa dito actually. Ayan. So, almost same lang siya sa Zapier. Pero kasi itong automation sa Go High Level, ano lang, mostly for internal lang siya. Sa Go High Level lang siya nagra-run. So, though pwede kang mag-integrate na external applications pero kasi kailangan mo ng webhooks. Yung parang dun sa Zapier, 'di ba, may webhooks. So, pag hindi siya natively integrated sa Zapier, kailangan mong gamitin yung webhooks para mag-connect sila. So, dito sa Go High Level ganun din kasi wala siyang ibang native ayan, puro internal to eh. Ayan, mga internal lang siya eh. Kuya, may SMS naman, di ba? Meron, Internal. may nakita Okay. ako. So, pag may action ba, leads na pumapasok, pwede mong mag-send ng SMS sa sarili mo para ma-notify Ito, ka. kunyari, trigger, di ba? Yan, contact created. So, hindi. Yung contact created. Ayan, so kapag new contact daw, pwede ka dito mag-send ng Ayan, delete natin to. Delete. Yan. So, pwede natin send ng SMS, tama ba? Yan. Send SMS na parang alert ba? Parang alert siya na new contact is added, parang ganun. Ayan, pwede. Ayan. Tapos ang maganda dito sa Go High Level, isa lang hindi lang siya isang trigger yung pwede mong iset, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Kasi sa Zapier isa lang di ba? Kung nakita nyo na yung Zapier. So kunyari, bukod dito sa contact created, so magti-trigger din siya kapag, for example, ayan, kunyari, customer replied. Example lang yan So dalawa na yung trigger niya. So either contact is added or contact created or customer replied, magti-trigger tong automation nyo. So, ganun. Ayun yung niya. Multiple triggers. Tapos, tingnan natin yung iba pang rito. Iba pang input dito. Almost the same lang naman siya sa Zapier. So, meron din dito mga if-else. Ayan, if-else. So, sa Zapier, siya, paths yung tawag sa kanya. Sa Go High Level, if-else. So, mag-create kayo ng condition dito. And Anong ibig sabihin po niyan? Sige, wait lang So, Sige po. ayan. Full Kuya name. RJ, pwede magtanong? Ano yun, Kuya? Kuya, alam niyo po yung text expansion tools na parang ginagamit sa mga chat apps like sa Instagram tsaka WeChat. Ano yun? Sorry ulit. Iba Pakiulit dito? nga. Mga text expansion tool. Gaya ngayon ginagamit ko, yung TextBlaze. Parang Text ipi-fill mo expansion. na lang meron siyang template tapos ipi-fill mo na lang yung pangalan ng customer. Tsaka yung, Ay, hindi ako basta parang familiar meron siyang Hindi ko alam. theme pala. No? Hindi ko alam, sorry. Hindi ko rin makuha yung integration niya eh. Kasi ipopropose ko sana sa group ko kasi mayroon akong pinapasokang training ngayon, appointment settler. Setters. Hindi ko ma-integrate kaya siguro pag makuha ko na kasi bago lang din naman. Almost 2 days ko pa lang trabaho. Try ko. Bibigyan ko kayo ng sample din kung madali ko. Okay. Sige. Sige, mamaya na lang, Kuya. Ano mo natin tong Thank you. condition. So, yan, nag-set ka ng condition. So, sabi dito, full name is RJ. So, save. So, kapag nag-yes, kapag full name is RJ, dito siya papasok sa left side, no? So, let's say, remove contact tag na lang. Ayan, kunyari, send marketing campaign. So, kapag ang full name or, ano ba yan? Full name is RJ Villamer na lang. Yan, para full name. So, kapag kunyari, ang contact created mo is RJ or yung nag-reply na customer is RJ Villamer, ito ang next niyang gagawin kasi na-meet niya yung condition na yun. Okay? So, yun yung if-else. So, kapag RJ Villamer daw, magre-remove siya ng tag. Yan, magre-remove siya ng tag. Pero kapag hindi RJ Villamer yung pangalan ng customer, dito siya papasok sa kabilang condition. So, add naman. Kunyari, let's say ito, add a contact tag. Yan.
Okay? Galing. Ganun. Okay. Yun yung paths. Okay. Ayun yung sa Sa Zapier, Zapier. PATS yung pangalan niya, sa Go High Level condition. So, kapag hindi niya na-meet yung condition na to, let's say, kapag hindi RJ Villamer kapag RJ Villamer yung pangalan ng customer, ito yung gagawin niya. Kapag hindi naman, ito naman. So, ganun lang. Kumbaga, condition, kumbaga ganun. May certain conditions para mag-continue siya sa certain step or next step. So, dapat meron mo na siyang gagawin. So, ayun, okay? Tingnan natin yung iba. Kuya, tanong lang po. Yes. Makikita ba yung code base nito? Like yung back-end connection ng code nito? Hindi ko Meron kaya, ba? hindi. 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 No, More on front-end interface lang talaga yung... no code tayo, no code. Oo, no Sige. code. Tapos yan, yung wait, basically, i-delay niya yung step na to, o kunyari dito, sa part na to. So, let's say, nag-trigger ka, di ba? So, wait. Yan. So, 2 minutes. So, ma-delay lang yung automation na to in 2 minutes. So, may mga certain kasi, tawag dito, scenarios na kailangan ng wait. So, for an example, meron kayong SMS na automation. So, para hindi siya mag-flood, kasi kung sunod-sunod, mag-flood yun, di ba? So, para hindi siya mag-flood, yung server ng SMS na yon, kailangan yung maglagay ng parang interval for each SMS na kailangan i-send. So, para hindi siya mag-flood, ganun. Yun din yung mga purpose niya. So, yun, may tanong ba doon? So, ano naman siya, di ba? Pretty straightforward din naman. So, hindi naman siya ganun ka-complicated Then, we have the goal event. When a contact meets the conditions of goal event, they'll jump straight to the goal, regardless of where they were in the workflow and continue from the goal event. So, basically, ito yata yung nag-i-skip Ayan, receive an email event. So, ayan, nag-i-skip nga siya. Ayan, saan na yun? Pick email step to wait for. Wala pala tayong email step, no? So, hindi natin magagawa to. So, try natin mag-add ng email step. Email. Yan, nangyari yan. Yan. Yung template natin kanina. Ay. Yan. Okay na ba? Yan. So, goal. Yan natin yung goal. Goal. Yan. So, pick email step to wait for. So, yan. Kapag inopen daw, clinic, unsubscribe, etc. Yan. Save action. Yun, pagka na-meet tong goal na to, magtutuloy yung condition. Ayan. Continue anyway. Pwede rin mag-end ng workflow or wait until the goal is met. So, basically, pwede kang mag-continue or yun, i-end yung buong workflow. Basically, nag-shortcut siya ng nag-shortcut siya ng mga steps. Pwede niya i-skip to, pwede niyang eto na lang yung gawin. So, yun yung purpose niya. Anong tawag po dun? Goal. May certain event na meron kang certain event na isa-set. So, kapag na-receive daw yung email, nag-click yung trigger link, add the contact, appointment status, ganyan. I see. So, yung select email do kapag binuksan daw yung yung email or clinic or unsubscribe, yun, siguro mas okay to unsubscribe. Kasi pagka nag-unsubscribe, possible pwede ka mag-create ng automation dito na i-remove yung tag nung contact. So, kasi itong na to, send marketing campaign na tag na to, ibig sabihin, naka-subscribe siya sa mga email campaigns mo. So, since nag-unsubscribe siya, yun, kaya siya dapat i-trigger kasi ayaw niya na makareceive ng email So, tanggalin mo siya dito sa tag na to. Yun. Kuha ba yun? Yes. Okay. Parang Clavia pala, no? Parang ganun. Sa Clavia, meron din yata. Then, we have split. Ayan. Ayan, para may patch din pala, no? Ayan, path A saka path B. Ayan, dito natin ilagay. Masyado nang marami kasi Split. Ayan, save. Ayan, pwede kayo mag-add ng condition dito. Ay, ba yan? Nag-ano?
Yan, edit action. Split your contacts randomly, just like rolling a dice is random into multiple routes based on the percentage entered against each pot. Helps to test out with patch form performs better. Okay. So, hindi pala siya parang condition, sorry. Akala ko ganun yung purpose niya. Mga bagong module na to kaya hindi rin ako familiar. Kuya Corbin, may ano ka ba dito? May idea ka ba dito? Wala na ako dyan. Sa baba. Lalim na yan. Ito yung pots. Mm. Yan. Si Jer ang ano. Ano yung ano natin? Akala ko ganun siya. Sorry, hindi ko kasi bago na itong mga to. Saka ano na siya, parang redundant na rin kasi meron na tayong if else dito Tapos mag-add ka pa ng path. So, hindi na rin siguro. Siguro ano na lang, condition na lang lagay mo dito. Kung gusto mo ng path. Condition. If else yan. No? Yan. Tapos, bale ito na kasi yung mga advanced na mga advanced na tools ng Go High Level kaya dito tayo nag-aano. Itong teka dito natin. Ito naman yung go to. Ito parang shortcut din to. Ayun go to. Ay. I go to please add at the end of the branch. So, mali pala yung natin. Dito naman tama naman to. Go to. Save. Ganun. Is added then at the end of the branch. Hindi. Kuya, pwede magtanong? Yes. Regarding lang sa email marketing, kasi napapansin ko yung mga tools na to, almost same lang. May mga functionalities na magkakapareho. Pero yung sa work mo ngayon, anong ginagamit mong, for example, go-to na email marketing tool? Iba-iba kasi yung isang client, Depende sa client. yung isang client HubSpot, then yung isa Active Campaign. Yung Go High Level meron din. So depende kasi sa preference ng client Pero kung wala pa siyang email marketing campaign, I suggest either Mailchimp, Klaviyo or Active Campaign. Klaviyo yata yung pinakamura, correct me if I'm wrong, tama ba? Magkano ba yung subscription ni Klaviyo? Alam ko yun yung pinakamura dun sa tatlo So, pag gano'n yung scenario, pag wala pa yung client ng mga tools o alarm sa ganyan, yung go-to mo talaga, yung i-apply mo, yung propose mo. Tapos i-integrate mo na lang. Oo. Yan. Okay, sige. Pero Thank mostly you. kasi scenario naman ng client, may mga instance na alam na rin nila yung gagamitin nila. Then yun, Mm. papa-integrate sa'yo. Kasi napapagod din ako sa subscription pag free. Gaya ng Diba? HubSpot, 2 beses na ako nag-create ng account para magamit ko lang yung free. Tapos hindi pa ako nakagawa ng fully integrated na project. Kasi ang Oo. daming tools, di ba? Oo. So, nahihirapan na gumawa ng resume na pwedeng project na ibigay sa customer. Oo. Nakapagod din Pero okay lang, kaya naman. Tamang Mm. mindset lang. Oo. Goods yan. Okay, thank you. Pero ba't ayaw nung go to? Cannot add go to in between actions. Please add at the end of the branch. Dito na lang siguro. Yan. So, ito kasi is itong go to parang shortcut kasi ito. So, kunyari may ka yan, 'di ba? Lahat 'yan. Tas let's say meron ka ring meron ka pang ibang automation sa ilalim nito. So, pwede mo kasing i-skip yung mga automations na 'yon. Tas kunyari papunta to sa end. So, let's say yan, kunyari dito na lang sa wait. Ayan pwede siyang umulit doon or pwede rin siyang pumunta sa end na lang or sa ibang certain step. So, kumbaga may power din to mag-skip ng steps. So, yun yung go to. Disconnect. Yan, tagalin na natin yan. Skip. Saan po yan applicable, kuya, pag nag-skip ng step? May certain conditions. So, kunyari ito. So, kunyari, teka. For example, ito, remove tag. Kasi, teka, mag-try tayo, mag-add tayo ng marami. Teka lang, save. Ay, kailangan pala ng field. Yan. Parang mabala yan, else F condition.
Oo, parang gano'n siya, eh. Or kung gusto mong ulitin yung ano, kung gusto mong ulitin yung flow, so kunyari nag-error 'to or, um, teka paano ba? Teka lang isipin ko lang, nakalimutan ko na kasi yung mga senaryo ko dati. Ikaw Kuya Kirby nagamit mo na ba yung GoTo na ano, Hindi pa kuya? hindi pa? Oo. 'Yan, so basically puwede mo siyang ilagay dito, 'yan. Pero kasi parang ano, parang hindi rin siya ideal gamitin or sa ano, sa ulit. Dapat talaga ano, teka try ko nga dito ulitin, wait lang, So may condition na if kasi nalilito ako parang anong relevance ng go to? Parang ganun. Dun lang talaga siya. Di dito lang talaga siya kung gusto mong ulitin yung ano, kung kumbaga ano, ay sa Zapier kumbaga para siyang for loop. Alam mo yun, yung iniikot-ikot niya? Hindi. Hindi ko pa kasi natapos, eh. Teka, 'yan. Teka, hanap ano, isip tayo ng senaryo ng GoTo. So sa Zapier, ang equivalent niya is for loop. Oo, kumbaga pagka natapos na 'tong isang 'to, ipa-process niya yung next ano naman, next data naman, Oh, I parang see. gano'n. Oo, 'yun. Ayun yung ano Okay. niya, ayun yung purpose niya. Kasi puwede dito mag-ano, kunyari let's say meron kang 2 or 3 contacts na ano, na na-add. So, let's say naka-group siya 'no, group contact 'yon. So, ibig sabihin 3 yung ipa-process niya. So, pagka natapos niya yung isa, uulit siya, babalik siya yung next naman, ta's yun yung next naman until matapos, gano'n. Hmm, hmm. I 'Yun, see, okay. ayun, okey. So, ano pa ba meron dito? Update custom value, mga ano na kasi 'to, normal mga ano na 'to, kumbaga mga straightforward na siya. 'Yan, math operation, number formatter, date and time formatter, update custom value, add to workflow. Yan, puwede mo ano, itong add to workflow, puwede mong i-connect ito sa kabilang ano, kabilang automation or yung other automation. Ang ano nito sa Zapier is, let's say meron kang dalawang hiwalay na automation, ta's gusto mo silang pagdugtungin, ang gamit nun is yung ano, ay para ano, para ma-connect siya, kailangan mong mag-ano, mag-set ng webhooks for each. So kunyari ito, teka, Zapier tayo, hindi ko alam kung may trial pa 'to. Yan, kunyari ito, webhooks. Webhooks. Yan. Post. Ito lang, Nakaabot na ba kayo dun sa webhooks na ano, sa webhooks na part dun sa Zapier or hindi pa? Ako? Ako po yun. Hindi, Ako po po yung yun. iba, Ako hindi pa ako. hindi pa. Ayan. So kunyari, meron kang data 'no, na galing dito kunyari, ito kasi HubSpot. So let's say itong data from HubSpot gusto mong ipasa doon sa other automation, ang kailangan mong gawin is ito kunyari ito, gawin nating webhooks 'to. Webhooks. Catch a hook. Yan, mag-aano siya ng link 'no, magbibigay siya ng link, copy, yan, your webhook URL, tapos i-paste mo lang dito. So yung data from this automation is puwedeng mapunta doon sa kabila dito, ipapasa niya. So gano'n lang yung purpose nung ano, nung itong add to workflow na 'to. I see. Kuha ba? Kumbaga ipapasa niya yung data from here From going one automation na to ginawa another, to oo, to another. another, oo, gano'n. Gets. Ayan, okey. Okay, next. Yan, matatagalan tayo dito kasi sobrang daming ano nito. Mm. Yan, ito kasi ibang mga advanced na 'to, array functions. Hindi ko na kayang i-demo 'to kasi mahirap. Pati 'tong custom code. So kung marunong kayo sa JavaScript, Python, ayan. Si Kuya Joe yata may idea. May idea ka ba sa coding, Kuya? Sakto lang. Ayan. Yan, kung gusto mong mag-code kasi may mga instance kasi na ano, minsan hindi na kaya.
yung sobrang complex na. So, kailangan mo mag-code. Pero yun nga, kapag ganung senaryo siguro, tas hindi ka marunong, i-open mo na lang kay client. Kumbaga, maintindihan niya naman yun eh. Pero yun nga, syempre, kung may idea ka sa code, yun, advantage sa'yo to na na magagamit yung mga steps na yan. Tas meron pa dito, mga WhatsApp. Ayan lang yung niya, ayan lang yung mga integrations niya, WhatsApp, Facebook. Unlike sa Zapier na halos lahat nandun na. So kapag kailangan mo ng kailangan mo mag-integrate, kailangan mo webhook ito. Yan, yan na lang yung nandun sa video. Same lang sila ng concept niyan doon sa Zapier saka to. Almost parehas lang sila. So, 'yon. Ano pa ba? So, kuya, ma-clarify ko lang, yung webhook is ano po, yung hindi native na parang Yes. kailangan mo Yes. kukunin pa. Yes, oo. Pag wala siyang native integration, kailangan nyo siya i-mano-mano. I-connect. Diba? Ayan. May na rito, ChatGPT, ito Eliza Ganun, AI. Kuya RJ, ganoon din sa HubSpot, no? Webbox din gamit doon. Hindi ko pa nakita yung HubSpot kung ano yung integration doon. Hindi, Pag third party. sa Zapier, native siya. Hindi mo Hindi, I kailangan mean, sa HubSpot po ba? API din or hooks din gamit? Pag para third saan party ba? apps. Anong purpose? Like dun sa email marketing. Meron siyang internal na automation. Internal. Hindi, what I mean, pag wala siya doon, ganoon din, parang Oo. API din yung gamit, no? Oo. Sige. Saka madali na maintindihan yung mga documentation nila. So, nandun lang yung sa video kung paano yung gagawin nyo. Is yung mga Ubus ganun na scenario. yung free trial ko, hindi ko pa hindi ko pa nagagawa. Ang Sige lang. dami kasi eh. Saka busy din sa trabaho eh. Oo. Sige. Thank you. Kaya lang yan lang natin to. HubSpot. Ayan. Ito ba yung sinasabi mo? Ay, ito, campaign. Trial has ended. Ito, ang dami niyang bayad siya ng $8,000 eh. Companies pala to, yung contacts. Ilan yan? 8,000 lang pala Hindi ko alam kung ba't $8,000 yung siningil sa kanya. So, yan. Hindi ko na alam yung bala siya. Hindi na dispute. Oo. Hindi. Laki nun Malaki yun. 8,000. Iyak. Malaki yun. Yung contacts na yun, hindi naman individual nun. Minsan may company yun, di ba? Oo, Group company or sa ano. contacts na yata yung 8,000 na yun. Oo. So may ibang company baka marami ding groups o maraming contact. Parang gano'n. Ano pa bang dito? Yun na lang siguro yung mga sa automations. So, yan. It's pretty straightforward lang din naman. Kuya, pwede pa may tanong po ako, sorry. Oo, ano. Okay. Clarify ko lang po yung go-to na parang power loop. Power loop ba yun? Loop. Loopin. Okay, sa Zapier. Ano po ba? Does it function like an if else din po ba? Pero may kapabilidad na mag-jump ng step. Hindi. Parang ganun. Hindi. Okay. Yung if else kasi may certain condition, 'di ba? Kumbaga, pag nabigyan niya yung condition, doon niya lang itutuloy yung automation na 'yon. Yung sa for loop kasi kahit walang pagka hindi ka naglagay ng condition, kung ano yung na-receive niyang data, yun, ipa-process niya yun. Okay. Ganun. So kung parang pagtapos na isang workflow, jump na siya sa Next data, oo. Oo. Okay. So loop talaga. Loop talaga siya. Tapos kuya, if before ka matapos sa call, pwede po ba patingin ng ng UI or yung interface niya sa yung web na? Yung nag-i-edit ka na ng landing page, yung ganun. Dito? Sige, mamaya. Opo, pasilip na po. Okay. Ayan, that's all for automation. Actually, puro nga lang, 'di ba? Kumbaga lang siya. It's pretty straightforward. Yun nga lang talaga, wala pa talaga akong way kung paano kayo mabibigyan ng Go High Level na account. So tinan ko na lang siguro sa mga susunod na linggo. Kung kailangan ko kumuha ng credit card, kuha na lang ako para lang sa inyo. Mahal ko kayong lahat eh. Pero kuya, okay lang naman kahit training lang. So familiar lang kami sa interface talaga. Yung ganun. So pag maka-receive kami. Pero kasi Okay. para sa akin
iba pa rin yung napapractice nyo. Kaya nga to training eh. Eh di sana nag-YouTube na lang kayo. AJ, yung, Ano? yung, Tama. yung sangay mo din, si RJ, binigyan niya ako ng sa ano mo pala to, no? Si Sa RJ, client, sa RJ, oo. sa client mo pala to, Kasi no? sa client niya yun eh. Siyempre baka anytime mawala yun. Oh. Sayang lang gawa niyo dun. Pala. Ayun. So siguro yan ako ano ko na lang ituloy ko yung research ko dito sa Go High Level. Pero at least naano ko na kayo, 'di ba? Na bigay ko na yung ng walkthrough or yun, sana nakatulong yung mga walkthrough na yon. Pwede niyo na siya Super po. idagdag sa pwede niyo na siya idagdag sa list of skills nyo. It's naman pretty straightforward naman siya. Hindi naman siya ganun ka-complicated katulad ng Zapier or ng ibang ng ibang tools natin doon sa sa course. Tutusin ito nga yung pinakamadali para sa akin na. Kasi Mm. lahat nandito na, baga wala ka nang ibang igagalawin. Ayan, tapos wala tayo sa sites. Ayan, Yung pala, yung active campaign, hindi nyo ba unahin yun bago ang Go High Level? Kasi di ba, hindi sa Go High Level. Kailangan ng credit card. Actually, di ko alam kung i-add ko pa yon. Parang kasi may Go High Level na eh. Kumbaga, wala nang purpose yung active campaign. Email marketing lang kasi yon. So, probably baka palitan ko ng Airtable. Pero isipin ko, baka Okay. Airtable na lang ipalit ko dun. Mas maganda siguro yon. Ayan. So, wala tayo sa sites. Ang ginawa ko dito, ano lang naman eh. Yan, new funnel. So, by the way, magkaiba yung funnel sa website Kasi yung iba, parehas lang daw. Pero magkaiba talaga sila. Pareho silang webpage pero magkaiba sila ng purpose. Yung funnel is more on pang lead generation eh. Baga, tas lang siya, one page lang siya. Kumbaga, nakukuha lang siya ng mga possible leads. Yun, for lead conversion, mga ganyan. Ang website kasi is yun, whole company information or organization information. So, ayun yung nakalagay sa website. Bali, merong home, may about us, may products, may contact us, etc. etc. So, ayun. Para lang malinaw yung difference ng dalawa. Ayan, may ba doon? May tanong or may... Oh. Sorry. Kuya, na-export din ba daw or na-share ba rin ba? ito. Okay. Share lang hindi export share. So dapat internal kaya Within, kasama ka sa... Okay. Hindi, I mean, pwede naman to ma-browse sa sa labas. Siyempre. Ayan, okay. Okay. Yung funnel mismo? Oo, ayan. Oh. Pero parang may upload din, nakita ko eh. Upload? Ay, sorry. Dito, sa yan. Upload to funnel templates. Kumbaga, sa mismong library ng library ng funnel, library ng templates. So, yun yung purpose niya. Doon siya Meron ka ring parang cloud din yung storage mo. Oo. Okay. Kumbaga yung sa Elementor, 'di ba ganun? Yung pwede ka maglagay ng templates mo, tas pag kailangan mo mag-apply ng bagong page, instead na i-build mo yung whole page, template na lang ng template. So, Kuya, sorry. Sorry po. Sige, ano yan? Sorry po. Okay, sorry po. Ano pong pinagkaiba ano po yung pipeline? Hindi ko po talaga alam yun. Pipeline is stages siya nung leads mo na kunyari, let's say meron kang kunyari ito yung pipeline mo. Edit. Baga yung stages nung nung lead mo kung nasaan na ba siya. So, kunyari kung may certain target ka, kumbaga ito yung pagdadaanan niya bago siya maging client. Either So, maging marketing client, to boss, no? maging client, either maging client or i-turn down niya yung offer, parang ganun. So, parang funnel na rin. Hindi, yung funnel kasi website siya, kumbaga mag-aano ka ng leads eh. Kumbaga yung funnel saka pipeline is parang magkasama sila. Kumbaga walang saysay yung pipeline mo kung wala kang funnel kasi syempre, sino ilalagay mo doon sa pipeline mo kung wala kang makukuhang leads, 'di ba? Kumbaga magkaroon sila ng dalawa. So yung funnel talaga for leads lang talaga. Or your customer journey talaga siya. Kasi nalilito ako sa dalawa.
Oo, tingin ko. Hindi, sa pagkakaintindi ko, ang funnel is ano lang. Kumbaga, yun, parang lead, lead collection lang siya eh. Lead collecting eh. Yun yung pagkakaintindi ko So, ewan ko lang sa iba dito na may experience, pero yun ang ano ko, on my personal opinion, ganun yung purpose ko. Pagka, Siguro ako kuya pwede mag-suggest. sige, Kasi sige. nasa sales ako. Yun, yung funnel, yan yung parang buong cycle ng pag-introduce ng product, tapos yung final, yung pagkuha na ng customer ng pag-avail ng service o ng product. So Mm. may different type ng funnel, may sales, may lead, may Ayun, event, tama. may ads. So iba-ibang funnel yan. So each Okay. funnel, pwede kang gumawa ng template kung anong diskarte mo para makuha yung, for example sa sales, gagawa ka ng funnel for sales. So it could be, yun, gawa ka ng one page, ang tawag doon? One page. One click Oh, funnel, para something mga like ganun, that. di ba? Para mga introduction, no? Para Yung ganun. ano kasi, yung first stage niya, yung first room na papasukan niya, si funnel. And then pag mag-go na si client, next room is pipeline. Yes, Ganun yun ba? nga. Ah, Kumbaga yung Oo, sinasabi ni parang ganun. Kuya Joe, kumbaga yung funnel kasi hindi lang siya, hindi lang isa yung purpose niya eh. So nakaka-categorize din pala siya, meron siyang sales funnel, lead funnel. Yung sinasabi ko kanina, leads funnel yon. Tama ba Kuya Joe? Yes, kuya po. Tama Oo, po yun. yan. So Yun, may iba-ibang type yun. Pero yun nga, yung point doon, yung funnel is like, mayroong iba't ibang phases oo. para from introduction to finally yung conversion na ng customer to buy your product. I see. So, pero yung pipeline, so in short po, yung funnel is parang yung whole marketing, ano talaga, front, di ba? Di po ba? Parang ganun. Yung pipeline parang same lang yun eh. Kasi parang Oo, almost same lang sila eh. yun lang sila ng may Oo. journey. Kasi Nakakalito. yung Basta pipeline di part, ba, parang may journey siya eh, di ba? Yung oo. start yung contact, then nag-set yung deal, then contract signing, yun. Baga, Okay. dami kasing term eh, no, na Oo, pare-parehas lang. nakakalito minsan. Basta Oo, makuha mo yung nakakalito. customer, part siya na. Oo. Yan na yun eh. Doon dito sa Siguro, yung sa funnel nila parang hindi pa kayo wala pa kayong deal. So doon pa siya sa stage sa funnel na yun. Pero dito sa pipeline na to sa GHL, may deal, parang may semi deal na kayo ba? Parang ganun. Kasi Yes. part ka na ng family, pero may journey ka pa ang dadaanan. parang sa stage. I think yung, yun yata yung pipeline eh. Parang part ka ng part ka Part ng ka na ng first, company. like say, first stage ka pa lang. Pero nandun ka pa rin sa cycle, sa funnel. Sa funnel cycle. Yun yata yung right definition. I-google nyo na lang. Oo nga. Yun na lang kasi Sige, salamat po. yung sinasabi naman dito is yung ano lang personal experience, kung ano yung pagkakaintindi namin based sa ano. Yun, sa kung ano Sure yung po. Okay po. Yan. Okay, saan na ba tayo? Sa website, di ba? Opo. Yan. So, dito sa Go High Level, madali lang naman mag-create ng funnel kasi may mga template ka naman pwedeng gamitin eh. Ayan, no? Tapos, ano mo na lang, i-modify mo na lang based dun sa kailangan mo. Kunyari, ito. Ano ba to? Strategic coaching. Ayan, continue. Parang ganyan na. Kung sa funnel hindi ka pa registered. So nandun ka pa sa funnel area. And then Funnel kung cycle. registered ka na, transfer ka na dun sa pipeline. Parang ganun. If gets mo yung analogy. Okay po. Ayan. Ayan, ito oh. Logo here. Parang ano, kung maano may Elementor dun sa course natin, parang ganun lang din to. So, kung mag-add ka ng element, ayan, no? Headline, sub-headline, paragraph. Yan, kunyari, ito, click mo yan. Drag and drop lang naman yan eh. Yan, ito, kunyari. Parang Shopify din yung interface Oo. niya, no, kuya? Oo. Eh, Madali na lang dito pare-pareho. mag-build kasi nga may mga template ng ganito. Tapos kung gusto naman ni client ng custom template, kasi ako ginagawa ko sa Pinterest ako kumukuha eh ng mga idea eh. Tapos yun, gaya mo na lang dito. Yan, yung mga shapes, yung mga colors.
Yan, Uy, madali lang din to. Pag ano natin to, kahawig din ng WordPress to. awig din. Ayan, no? Settings, tas background color. Yan, it's pretty straightforward lang din naman. Hindi naman siya ganun kakomplikado. Hindi mo naman kailangan mag-code dito eh. Ayan, oh. Tas yun, pagka okay So na, coach, magkakatalo na talaga sa price, no? oo. Mm. Ayan, Mm. connect domain. So, pwede ka na dito mag-connect ng domain, no? Ayan. Ang sarili mong domain. Pero yung mga ganyan, mahirap i-SEO kasi ano lang siya, interface lang. Oo, yun nga lang. Hindi, wala siyang kasi yung mga coding niya, di ba? Yung sa backend niya. Oo. Kasi mga ano, ang funnel lang yan, di ba? Yung Oo. magdadrive ka ba ng traffic dyan. Oo. Yun nga lang ang disadvantage nito. Madali siyang i-build pero for SEO hindi siya ganun ka-friendly. So kailangan mong i-tweak ng matindi. Yun na lang. Wala ba kuya? Wala ba siyang ano sa SEO? Yung front end lang? Front end lang siya eh. Pero yung mga practices ng SEO, pwede mo naman i-apply. Like let's say yung mga H2, mga ganun. Mga technical SEO. Mga on-page lang. O mga More of on-page. ano na talaga, magdadrive ka ng traffic dun eh, no? Rather than organic traffic. Oo. Ba mga ads magagaling dun. JB yun. Diyan pala si Kuya JB. Share ako maya-maya ko is galing nung naging guest ko kanina. Ang goal ay pumasa sa board exam, aim for top 10. Para imposible na bumagsak with that kind of mindset. Medyo aligned siya sa getting clients. Okay, kuya. Makain ka na naman pala. Masakit na naman sa tuhod yan. Iyo? Sa tuhod yan. Sigurado. Ayan. Morning, So, Kuya JB. pura tayo sa website. So, ganun din sa website eh. Ano, may template din. So, siguro pagka natapos nyo yung Elementor na course nun sa module, madali lang sa inyo to. Naniniwala ako. Kasi mas mahirap pang gamitin yung WordPress kaysa dito. Para sa akin na, Basic na lang ba dyan, kuya? basic na lang eh. Ano, andyan na yung ano mo eh. Ayan na yung template mo oh. O gagawin mo, babaguhin mo na lang 'yon. 'Di ba? Diyan na lang ako gumawa, yung pinapagawa ni Kuya Felix na 10 ano. Hindi, Templates. maganda pa rin marunong sa WordPress. Ito kasi sobrang dali na lang 'to eh. Baga madali na lang mag-adjust, 'di ba? Oo nga, gawa na agad, no? Parang Gawa na. in-import mo lang diretso. Gawa na agad. Iba pa rin yung parang scratch, di ba? Ayan oh, tapos meron siya appointment. Yan yung mga page dito. Ayan oh. Tapos yung thank you page. Yan ba yung gusto kong makita ang interface, Ate J? Opo, ano, Oh. kagaya sa Clixo. Kasi yung Clixo, ano, Parang level din yun, di ba? Tapos, ano kasi siya eh, hindi ka monthly. Kunin mo for $100 or $99. Tapos, Talaga? yun na lahat. Hindi ka na wala ka ng monthly. So, parang kagaya lang yun. Yung interface talaga. Kaya pala may mga, may mga white label. Malaki rin yung kinikita nila sa ganyan. Pero at least hindi na monthly, kuya, di ba? So, kung parang yung pina-familiarize mo ang go high level o kung limitado naman yung budget mo, wala Yun ka na ng lang. monthly babayaran, yun na lang. Oo. Yan. So, ito rin, yung e-commerce, may mga templates din. Tapos, pagka okay na yan, i-set mo na yung ibang parts ng mga website mo or ng funnel. Yan, sa blogs, ganyan din. Tuwa talaga ako pati WordPress meron na rito eh. Isang ano na lang talaga siya. Hindi ko lang sure, hindi ko pa kasi na-try ito eh. Hindi ko lang sure kung pwede maglagay ng ng Elementor, mga ganyan. Pero siguro pwede naman, tingin ko. Kuya, kadalasan pag ino-offer mo o ino-offer mo as solution yung WordPress sa mga clients mo, ano yung hosting na Iba-iba. May GoDaddy, may Hostinger. So depende sa kanila yan. Kasi nabili normally nabili na nila yung mga hosting na yan. So gagawin, ipapagamit na lang sa'yo. Okay. Saka pare-parehas lang naman yan. Yung nila, yung interface, yung ang pagkakaiba lang nila, pricing saka yung pangalan eh. Pero yung purpose is pare-parehas lang. Yan. Chat widget. Meron din chat widget dito. QR code. Pero
yung client walang idea, yung first time yung gumamit ng WordPress or ano yung mare-recommend mo na parang feel mo na GoDaddy. reliable naman? GoDaddy talaga GoDaddy. na hosting. Yan na yung maganda kasi sa customer service, ganda. Yung mismong WordPress hosting nila maganda. Pero may kamahalan. May? Kamahalan din. Ay, Yun naman, sakto lang. yung Mas price. mahal pa nga tong Go High Level. Mm. Yung WordPress sa Go High Level, mas mahal pa. I see, okay. Hindi ko alam ba't ganun yung price nila eh. Yan. So ito, chat. Pwede kayo mag-set ng live chat. Kuya Yan. RJ, question lang. Regarding sa Upwork, di ba parang sinabi niya parang renowned ka na doon, parang meron ka ng badge as a renowned freelancer. Meron bang perks or deals ka na receive like sa mga hosting Wala. service or wala? Wala. Wala? Ang Okay. ano ba to tawag dito? Yung parang benefit is maaga lang kami sumasahod compared sa mga hindi top rated. Akala ko may bragging rights lang kayo. Bragging rights siya maganda sa maganda sa mata ng client pero sa freelancer itself wala namang bearing yung top rated or top rated plus. Mas maaga ba sumahod yung top Maaga rated? sumahod kasi pag hindi top rated, 'di ba cut off. So, ma-receive mo yung sahod mo 10 days after cut off. Pero yung Pag top rated or top rated plus, lang 5 days lang waiting. ganun. Oo. 'Di ba ganun yung yung experience mo? Oo. Pero hindi ko alam mo kasi kuya hindi ko parang hindi ko ina-observe yung mga details na ganyan. Parang okay, ganito Oo. pala. So hindi ko na compare. Hindi mo alam naman. Saka dati kasi pagka pag hindi top rated or yun nga, pag hindi top rated, ang kaltas sa'yo ng Upwork is 20% sa sahod mo. Pagka top rated or top rated plus, na lang 10% na lang. Ngayon kasi lahat 10% na regardless kung top rated ka or hindi eh. I see. So, wala nang pinagbago. Tapos umabot pa yun ng 5% pagka long term na yung client mo sa Upwork. Umabot na ng let's say $20,000 na yung kinita mo sa client. Yun, magda-down na yun to 5% na lang yung kakaltas sa'yo. Pero ngayon kasi yun nga, fix na 10% na sa lahat eh. Which is yun, hindi maganda. Kailangan nila kumita ng malaki eh. Yan, chat widget, pwede ka rin maglagay ng live chat, then embed nyo sa website. Yan, paano mo to embed? Dito yan eh. So, options. Ito, get code yan. Yan, copy nyo yan, tapos ilagay nyo dun sa website nyo, i-ano nyo yung code. May mga plugin naman na kunyari, code snippets. Kunyari sa WordPress lang. Yan, download nyo lang to. Tapos pagka na-install nyo yan, hanapin nyo yung footer part doon. Tapos, yan, i-paste nyo na yung code na yun. Saan na yun? Ano po pakiulit? Ano po yun? Code snippets, ito. Okay. Yan. Para makapag-paste kayo or makapag-embed kayo ng code. Yung mga code na ganito. So, kasi Yeah. sa Google Analytics may gantong code din. So, para para matrack niyo yung website. So, kung hindi ka marunong sa coding, kailangan mo nito code snippets. Tapos may mga certain parts doon na kunyari ito for header, ito for footer, ito for body, mga ganyan. So, yung usually yung mga ganito pinipaste sa sa footer or sa header. So in this case, itong live chat sa footer siya nilalagay. So nandun lang naman yun. May screenshot ba to? Para makita natin yung itsura niya. Screenshot. Akala ko native na yung live chat sa sa Go High Level. Hindi, High level. native na siya. Pero kung sa WordPress, yung sinasabi ko sa WordPress, yan, kailangan nyo siya i-embed ito. I-copy nyo itong code na to. Yan, So from high level to WordPress. oo. Okay. Yan. Pag ito. Yan, kunyari, add new snippet. Yan, lagyan nyo na yung code nyo dyan. Okay na yan. Tapos save. Yan, save changes. Yan, ganyan yung itsura niya. Yan, okay. Then, QR codes.
probably sa website 'to or ano, review link. So, puwede niyong ilagay sa Facebook or mag-create kayo ng graphics. Tapos pagka in-scan nila, diretso na sa website niyo. Yun, URL redirect. So, let's say kunyari, yung website niyo is under construction. So, pagka nag-browse yun kunyari, select niyo yung domain niyo, puwede niyo siyang i-direct sa website or sa Facebook. Yan, lagyan niyo yung kunyari Facebook page niyo, ganyan. Yan, para hindi nila makita na ginagawa pa lang yung website niyo. So, yun ang purpose ng ano, URL redirect. So, let's say itong ano, kunyari yung website ko, virtualassistance.com. So, pagka in-enter ko yan, instead na papasok doon sa website, magre-redirect sa Facebook. Parang ganun. Yan, kuha ba yun? Hello? Andiyan pa ba kayo? Yan. Oo, yes, yes. Yes, kuya. Oo naman. Tapos, yan, memberships. Tingnan natin. Opt-in, basically, pang mga contacts lang din to, mga memberships na to. Yan, kung may course ka, yan. Pati pala course meron na rin. Products, offers, analytics, saka settings. So, pwede ka rin mag-set ng online course dito sa Go High Level kung gusto mo. Tapos meron din dito yung certificate eh. Ito yun, certificate. Ito pala. Yan. So, meron din dito mga template kung gusto mong gumawa ng certificate. Yan, dali na lang, puro na lang template yung kailangan yung i-ano dito, i-set dito sa Go High Level. Yan, 'di ba? Ganun siya kadali. Then, media storage, usually yung mga upload mo, yan dito yung mga images, files. So, nandyan. Then, reputation. So, basically, mga reviews. Ayan, mga reviews mo nandito. Actually, pwede mo yata integrate dito yung reviews mo sa ano, Google My Business. Dito mo na lang siya titingnan. Or sa ibang platform siguro kung supported. Yan. Ayan natin. Widgets. Listings. Di ba bagal mag-load na? Widgets. Yan, customer testimonials. Ayan, review link. Ayan, meron dito. Oh. Ayan, get reviews ng Google sa Facebook. Ayan. Yung sinasabi kung pwede nyo i-integrate. Tapos, dito nyo lang sa may kita. Then, reporting. Ayan, Google Ads. Yan, mga ads nyo, basically. Then, Facebook ads, attribution. Ano nga yung attribution? Nakalimutan ko na. Ito ba yung conversion from lead to naging customer? Tama ba? Correct me if I'm wrong guys Okay, Kuya Joe. Kuya Joe, tama ba yung term ko? Or yung definition ko ng attribution? Sorry kuya, hindi ko alam yung attribution. Sorry. Ibang Ayan. term yan. Basically, ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Yung mga leads na na-convert into customers. Bagay yung percentage mo. Tingin ko ganun yun siya. Tama siguro ako. Pero yun yung pagkakaintindi ko dun eh. Then we have the call reports. Pati yung call nandito rin. Then appointments. Yun yung sa Calendly kanina. Yan, okay? Then marketplace. Yung katulad dun sa agency. Nandito rin yung mga add-ons nyo sa Go High Level websites nyo. So, pili na lang kayo. Depende dun sa kung ano yung need. Ayan. Medyo ano na yung boses ko. Yan. So, yan. Then, mobile app. Link lang to ng App Store saka ano eh. Ayan o. Link ng App Store saka Play Store. Actually, hindi ko sure kung pwede mo dito i-edit yung ano. So, hindi. Yan. Then, settings. For example, ayan, mga business info or contact info. API keys nandito din. So, ayan. Okay, that's it for the Go High Level overview. So hindi ko pa talaga alam kung paano tayo makakuha ng trial pero siguro nga yun na lang yung sacrifice ko. Kuha na lang ako ng credit card na mababa lang yung credit limit para in case makalimutan, madaling madaling i-dispute. Talaga? Oo. Ganyan. Para lang makakuha tayo ng Go High Level na trial. Or
Nag-try din ako ng nag-search ng training tool. Wala, walang High nagawa. level. Oo, walang gumawa. Kasi gusto ko kasi ma-experience yung agency sa yung sub-account eh. Hindi lang sub-account yung gusto ko. Kumbaga, full experience of Go High Level. Yun yung gusto kong mangyari. Kaya nagpipilit akong makakuha ng ganito. Ng trial. Okay, pahinga muna. Wait lang, inom lang ako tubig. Medyo back what did I miss? First time ko kumain dito sa North Park, complimentary soup pa lang, panalo na. Sige, Kuya Joe. Thank you. Balikan na lang pagka dito pa kami hanggang mamaya.